Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aba, tulog pa nga si Inay ah. Pero, bakit parang hindi na siya huminga? At ang lamig-lamig ng mga kamay niya. Oh, Diyos ko! Patay na ba si Inay? Handog ng DZRH ang dulan sa kanyang panahon. Isang mahalagang konsepto nga ba sa buhay ng tao ang kagandahang loob? Kung sa ay nangangahulugan din ito ng lahat ng kabutihang taglay ng isang individual. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Berna sa ating dulang sa kanyang panahon. Kuya Lester, si Lola Rosing, bigla na lang nawala ng malay sa harapan ng bahay nila. Ha? Nasaan na ngayon ang lola? Dinala ng mga barangay tanod sa ospital. Tara, sunod tayo ron. Sandali. Kailangan malaman din ni Inay ang nangyari. Sasaglitin ko lang siya sa grocery sa may palengke. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Nay? Saan ba ako naroroon? Bakit ba kahit saan ako tumingin kulay puti ang paligid, ha, Berna? Nandito po kayo sa ospital. Tumaas po ang presyon niyo. Mabuti na lang at may nagdaang mga tanod ng oras na yun. Kaya naitakbo agad nila kayo dito. Oo nga. Natatandaan ko na. May bibili sana ako sa tindahan kanina. Nabigla na lang ako makaramdam na sobrang alinsangan. Pagkatapos, nagdilim na yung paningin ko. Kung bakit naman kasi po, ayaw pa ninyo pumisan sa amin ng mga apo nyo. Para natitignan namin kayo. Nay, paano kung sa susunod na tumaas na naman ang presyon ng dugo ninyo at walang makakita sa inyo? Sabi pa naman ng doktor, nasa seryosong kondisyon na raw ang hypertension ninyo dahil nga sa edad ninyo. Ba't iba naman ako magiging pabigat pa sa iyo, Berna? Hindi ka na nga binalikan ni Victor mula na magtrabaho sa Australia. Hayan, inampun mo pa si Noli na anak din niya sa ibang babae. Mabait naman po si Noli, Nay. At saka masipag mag-aral. Kaya hindi po ako nangihinayang sa itinutustos ko sa kanya. Isa pa, magkasundo po sila ng Kuya Lester niya. Pati sa kursong kinuha nila sa kolehiyo. Pareho restaurant management ang pinili nila dahil pangarap nila makapagpatayo ng sariling restaurant pagdating ng araw. Basta ako, huwag mo na akong intindihin pa, Berna. Lagi ko nga hinihiling sa araw-araw. Sana, hindi na ako magising mula sa pagkakatulog. Ay, Yung bang iayaon na lang ako sa mundong ito ng payapa. Nang hindi na ako makakaabala pa. Victor! Bakit sabi ng isang diaper ni baby Di ba ka naririnig? Ano yung cellphone mo dyan? Pindot ka ng pindot. Babae na naman yung kachat mo, no? Ang kumpare kong tanod sa barangay namin ang kausap ko. Ibinalita ang tinakbo nila sa ospital ng nanay ko dahil inatake ng hypertension. Bakit ba kasi nakikipagbalita ang kapag kani-kanino? Kaya ka natutuntun ng kung sino-sino. Nanay ko pinag-uusapan dito. Pati ba naman sa nanay ko hindi ako pwede makibalita? Oo, kahit kanino.
Pinutol mo na nga ang komunikasyon ko sa pamilya ko. Ngayon, pati ba naman sa magulang ko? Oo, hindi ka pwede makipag-usap kahit kanino. Kahit sino, lalo na sa asawa mo, sa mga anak mo, at kahit pa sa nanay mo nga. At lalo kung perang pag-uusapan, dahil sa amin lang ng anak mo, kulang ba yung kinikita mo bilang driver ng heavy equipment? Alam mo bang habang lumilipas ang mga araw, lalo ko lang napapatunayang ikaw ang pinakapangit na nangyari sa buhay ko rito sa Australia. Ah, ganon, ha? Talaga lang, ha? O dahil sa sinabi mo yan, lalo kong babatayan yung mga galaw mo, at lalo hindi ka na po pwede makipag-communicate sa sino mang pamilya mo sa Pilipinas. Tandaan mo yan! Wow! Ang bango niyang hinahalo mo sa kawali, ha, Noli? Kailangan masintensahan ko yan pagkalutong mo, ha? Nagpa-practice nga kasi ako magluto ng iba't ibang snacks. Gaya nga nitong cinnamon popcorn. Kasi nga, yayayain kita magtayo ng snack house. Doon sa bakanting pwesto na nasa gilid ng grocery ni Nanay Berna sa may palengke. Ba, magandang idea yung inaisip mo, ha? Swak nga na gawing snack house yung pwesto mo na yun. Dahil nandun ang mismo magiging market natin. Oh, di ba? Kahit nag-aaral pa tayo, pwede na rin tayo magsimula ng maliit na negosyo ng pagkain. E di kapag nakagraduate na tayo, saka na tayo sumubok ng unti-unti sa pagtatayo ng restaurant. Gaya nga ng pangarap natin. Alam mo, Noli, hanga ako sa'yo. Dinadaig mo ako sa mga pagpaplano sa buhay. Yung bang pinangahawakan mo lagi ang mga layunin mo nang may pag-asa. Ang totoo, Kuya Lester, sa inyo ni Nanay Berna ako kumukuha ng lakas para sa mga pangarap ko. Naging napakabuti niyo sa akin. At pagdating ng araw, gusto kong suklian ang kabutihang ipinadama niyo sa akin. Para sa amin ni Inay, sapat nang maipasa mo rin sa ibang kabutihang nasimulan mo sa sarili mo. Sa ganung paraan, parang nakaganti ka na rin sa amin. Bakit kaya tanghali na? Saradong-sarado pang bahay ni Inay. Samantalang alam ko, maaga siyang gumigising. Teka nga, makapasok na nga sa loob nang malaman ko kung bakit. Tahimik ang kabuuan ng bahay. Ah, sa kwarto niya. Baka naroroon nga siya. Apa, tulog pa nga si Inay ah. Pero, bakit parang hindi na siya huminga? At ang lamig-lamig ng mga kamay niya. Oh, Diyos ko! Patay na ba si Inay? Ang kaibigan! Ang kanyang cellphone mo! Bakit ayaw mo bigay sa akin, ha? Sino kausap mo, babae, no? Umating ka! Kumpare kung taano at nakausap ko! Oh, Patay na ang nanay ko. Kaya pwede ba huwag mong guluhin ang pag-uusap namin? at ano? Uwi ka sa Pilipinas? Hindi ka pwedeng umuwi, Victor. Hindi ako papayag. Sa buong panahon ng pagsasama natin, ikaw lagi nasusunod, Mariette. Pero sa pagkakataong ito, ako na! At sa ayaw mo sa gusto, uuwi ako sa Pilipinas dahil gusto ko makita ang mga labi ng nanay ko. Hindi! Paano kung hindi ka na bumalik? Paano? Hindi mo na kami balikan ang anak mo. Hindi ko kayo pwedeng hindi balikan dito. Dahil dala-dala ko kayo sa konsyensya ko. Dahil tanggapin ko man o hindi, ikaw ang nangyaring karma sa buhay ko at hindi na kita matatakasan. Nangyari ang pinakahiling niya. Namatay siya ng payapa sa kanyang pagtulog. Napakalaki ng pagkukulang ko sa kanya. Marami akong sinayang na pagkakataon. Hindi ko man lang naibalik sa kanya ang pagpapahalagang
Inukol niya sa akin sa simula pa lang. Kahit kailan, hindi nabawasan ang pagmamahal niya sa iyo, Victor. Madalas, ikaw pa rin ang laman ng kanyang mga kwento. At ni minsan, hindi ka nawala sa kanyang alaala. Pero ako, Berna, anong klase akong anak? Hindi ko man lang siya nadamayan sa mga paghihirap na dinaanan niya sa buhay. Di isa man sa mga pangako ko sa kanya na magtrabaho ako sa Australia. Wala akong natupad. Alam ko naghintay siya na naghintay. Hinintay niya ako ng hinintay. Talaga po bang wala nang pag-asang magkasama pa tayo? Kahit Kung sa amin pong dalawa ni Noli, wala kayong dapat alalahanin, Day. Matagal na namin hinihintay ang inyong pagpapalik. Masakit man aminin na magkalayo-layo tayo. May mga bagay sa buhay ko na nang masira. Hindi ko na kayang buuin. Mga bagay na nang mawala. Hindi ko na kayang hanapin. tutulungan po namin kayo, Tay. Kung gaano man kahaba yung panahon na wala sa atin, pwede pa nating habulin yun. Kaya pa natin, Tay. Tama po si Noli. Lalo na sabik na sabik po kaming makasama kayo pagkalipas ng mahabang panahon. Lalo lang nadudurog ang puso ko sa mga naririnig ko sa inyo, mga anak. Napakabuti pa rin ang pagtanggap niyo sa akin. Sa kabila ng pagtalikod ko sa obligasyon ko sa inyo bilang isang ama. Pero, isa lang ang hinihiling ko sa inyo. Kahit hindi na tayo muling magkasama-sama, ituloy niyo ang kabutihang nasimulan niyo sa inyong mga puso sa lahat ng pagkakataon. At huwag niyo nang uulitin alinman sa aking mga pagkakamali. Siguro nga, sa iyo ko huling hihingi ng tawad, Berna. Naging marupok ako. Hindi ko nalabanan ang mga tukso sa panahon ng paghahanap buhay ko sa Australia. Isa na lang ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo ngayon, Victor. Sa pamilyang iniwan mo sa Australia, sa kanila mo ituwid ang iyong mga pagkakamali. Sa kanila mo punan ang iyong mga pagkukulang. Kung meron mong dapat makadama ng iyong pagbabago, walang iba kundi ang bagong pamilyang binuo mo roon. Ang tanging hiling ko lang sana, sakaling doon man ako abutan ng kamatayan, gusto kong sa mga piling niyo pa rin ni na Lester at Noli maiuwi ang aking mga labi. Dito, sa tabi ng nicho ni Inay. Gusto kong dito rin ako mailibing. Sa ganung paraan, matatahimik ang aking kaluluwa. Sa ganung paraan, doon ko lang mapapatawad ang aking sarili saan man ako naroon. Pero ngayon, magkaharap pa rin tayo at may pwede pa akong humingi ng tawad. Berna, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Matagal na kitang pinatawad.
dito sa puso ko, Victor. Wala rin naman akong hiniling sa Diyos, kundi mapabuti ang buhay mo. Na sana palagi mong matagpuan ang kaligayahang hinahanap mo. Napakabusilak ng puso mo, Berna. Salamat. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Maraming salamat. Kahanga-hanga ang pagpapadama ng kabutihang loob na walang hinihinging kapalit at hindi kayang tumbasan ng anupaman. Isang dakila at banal na layuning maihandog natin sa ating kapwa sa kanyang panahon.